Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Yun, good morning sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Rekta na tayo kaagad. Ito, yung privilege speech ni Senator Erwin Tulfo. Ukol dito sa, matutuwa rito yung mga magsasaka mga kababayan. Kaya kung mayroon po kayong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na mga magsasaka mga kababayan, ito po, napansin na po ng Senado at ito ang naging sentro ng kanilang usapan tungkol po dito sa mga kababayan natin na magsasaka. Ang pinag-uusapan dito tungkol sa bigas at ang ating mga kababayan na ang hanap buhay po ay pagsasaka, mga kababayan. Panoorin po natin ito, yung privilege speech ni Senator Erwin Tulfo ukol dito at kung paano ito sinuportahan ng lahat ng mga nasa Senado. At dito, muli po, tumayo rito si Senator Rodante Marcoleta at medyo meron siyang mga tinanong na medyo hindi nasagot ng diretso ng ating isang senador. Para malaman natin yan mga kababayan, eto, panoorin natin to. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Today, I come before this body as the son of Isabela and as a Filipino. Isabela is widely known as the rice bowl of the North. Its land area of about 1 million hectares is mostly dedicated to the production of our country's food staple, rice. Napakahalaga po sa ating mga Pilipino ang bigas. Sa katunayan, noong mga bata pa po tayo, sinasabihan tayo ng ating mga magulang na ubusin ang kanin dahil bawat butil na natira ay isang araw daw sa purgatorio. That's how much we value rice. And that is why I stand here before you. The future for rice farming industry is in danger. And our farmers are losing up to 54 billion pesos because of existing policies. There are even reports from some farmers' groups of farmers' debts, allegedly linked to low palay prices. The clamor for the review of the rice tarification law is more than just ripe. Malapit na pong mabulok. As of last week, Malacanang and the Department of Agriculture are pushing Congress to revisit the Rice Tarification Law, or RTL, and give more regulatory functions to the National Food Authority. But before we delve into the review of the RTL, let us go back to the why of the RTL. The Rice Tarification Law enacted in 2019 was a significant step toward liberalizing the rice industry in the Philippines. It aimed to stabilize rice prices and ensure food security by allowing the unrestricted importation of rice subject to tariffs. The RTL opened the floodgates to largely unregulated rice imports by private traders and stripped the NFA or its regulatory functions and confined its role to maintaining a buffer stock sourced from local palay. But of course, the RTL did not forget our local farmers because the tariffs collected from the imported rice were directed to what we call the Rice Competitive Enhancement Fund, or RCEF, designed to help farmers modernize through mechanization, input subsidies, and financial assistance. In December 2024, the RTL was amended to extend RCEF funding until 2031 and triple its budget to 30 billion pesos. However,
While the amendment authorized the DA to import rice in cases of food security emergency, it did not reinstate the NFA's full mandate to manage and stabilize the domestic rice market. So much work has been put into the enactment of the RTL. And while it had good intentions and ideas, something clearly went wrong along the way. Did our prices go down since its enactment? The answer is, hindi po. The promise of lower rice prices to consumers has not been fully realized. While there have been periods of lower prices, of course, the overall impact on consumer prices has been mixed. Wholesale prices of rice types also showed significant increases in 2024, with regular milled rice experiencing the highest growth rate at 28.95%, rising from 36.48 pesos per kilogram in 2023 to 47.04 kilogram in 2024. Did our farmers' productivity improve? That's the big question. If titignan po ang overall performance, halos wala pong nagbago. The influx of imported rice has led to a significant drop in the farm gate prices to locally produced rice. Our farmers who rely on rice farming for their livelihood are struggling to compete with the cheaper imported rice. This has resulted in reduced income for our farmers and has threatened their ability to sustain their farming operations. Kaya naman po, imbis na dumami ang local production, tumaas lang po ang importation natin. In fact, Philippine rice imports are projected to hit a record high of 5.5 million metric tons in 2026, exceeding the highest rice import volume of 4.8 million metric tons recorded in 2024. This will maintain the country's ranking as the world's biggest rice importer of this household staple. It is sad to see us in this situation when we once thrived in our own rice fields, even exporting to other nations many, many years ago. This is based on the estimate of the U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. We must review the wisdom behind the lifting of the quantitative restriction on rice imports. Because without the NFA's involvement in rice procurement, traders face no real competition, enabling them to drive down farm gate prices and control market rates. Mr. President, after more than 5 years, our rice farmers by now should have felt the effects of the RCEP. Pero wala. Umaalma pa rin po ang ating mga pobreng mga magsasaka. Isa po sa paulit-ulit na nakakarating sa akin ay ang problema sa pamimigay ng rice seeds. Ang pagtakda ng RTL na dapat ay inbred rice seed lamang ang pwedeng i-distribute ay nagiging problema dahil nalilimita ang pagbigay ng ibang mas mahusay na rice seeds tulad ng hybrid rice seeds. Ang hybrid rice seeds ay mas ginagamit sa ibang bansa dahil ang production quality and quantity ay mas mahusay at mas marami. Totoo, may mga lugar tulad ng mga di maayos ang irrigation na mas mainam ang inbred seeds. Pero dapat pwede rin makapag-distribute ng hybrid gamit ang RCEP. Ulitin ko po, dahil po sa RTL, inbred lamang po ang pwedeng ipamigay at hindi po pwede ang hybrid. Ang nangyayari kasi, Mr. President, kapag hindi maganda ang nabibigay na seeds, ano pong ginagawa ng mga farmer? Hindi na gusto yung inbred seeds na binibigay sa kanila. Ibinebenta po nila ito at yung kinita nila sa pagbebenta, ibinibili nila ng hybrid seeds. It doesn't make sense. Bakit nagkaganon, Mr. President? Isa pang problema nila yung timing ng mga distribution.
dahil dumadaan pa sa napakaraming layers ang pagbili ng mga seeds at fertilizers, hindi ito napapamigay sa tamang panahon ng planting season para umabot sa harvesting season. Nasasayang ang RCEP budget na 3 billion pesos para sa seeds kada taon. Kaya naman, mas ginugusto na lang ng ating mga farmers ang cash allotment para sila na mismo ang bibili ng kanilang mga seeds at fertilizer. Kasi mas alam nila kung ano ang dapat na itanim sa kanilang mga sakahan. Kailangan natin malaman kung may paraan ba para maayos itong problema sa kabagalan ng procurement at pag-distribute ng mga seeds at farm mechanization support. Madugtong ko lang din, Mr. President, dito pumapasok ang korupsyon sa distribution po ng mga rice seeds and even sa tinatawag na abono o fertilizer. Ang taga LGU, pasintabi, wala akong ituturong pangalan, si mayor o si chairman, ililista nila ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kahit na wala namang sakahan para magkaroon ng allocation. Si chairman, ililista ang pangalan niya para magkaroon siya ng allocation, and of course, dahil wala naman siyang farmland, ibibenta niya. Pinagkakitaan niya. Makatapos mabenta, bibili ng gin. According to people from the Department of Agriculture, napopolitika po ito sa mga Municipal Agriculture Office kung saan si Mayor ang nagdidikta kung sino ang nasasama sa listahan. May mga lehitimong farmers na di nasasama at may mga nasasama naman na hindi tunay na rice farmers. Dapat, Mr. President, it's high time na matigil na po ito. Sa ngayon, meron naman mekanismo ang DA para dumiretso sa kanilang regional office para makapagrehistro sa RSBA. Baka dapat tanggalin na sa mga mayor ang kapangyarihan na magrehistro ng RSBSA. We also have to ensure that there are physical verification of applicants to the RSBSA para siguraduhin na tunay na nagsasaka sila sa kanilang mga lugar. Dapat inlinisin ito kung may mga dumodoble na registration. Ayon sa ilang reports na nakakarating sa amin, ang ilan ay pinarerenta ang lupa nila at ang tenant ay nakaregister muli sa RSBSA, kaya lumalabas na 2 ang nakaregister para sa isang lupain. At paano kung naibenta na o namatay ang farmer na may-ari ng lupa? May paraan ba para malaman kung dapat natanggalin sa registry? The DA must have access to other government data from the DSWD or PSA so that it is easier for them to verify and clean their list. At ang huling hinaing ko po sa aking ng mga farmers ay ang kakulangan ng dryer facility para sa mga palay. Ito po ang paulit-ulit na hiling ng mga farmers po sa akin. Nung umuwi ako kamakailan lang sa Isabela, nagtutuyo pa rin po o nagbibilid pa rin po ang mga magsasaka sa kahabaan ng highway. Anong nangyari sa RCEP budget every single year na billions and billions of pesos at kasama po dapat doon ang pag-subsidize sa dryer? At bakit marami pa rin po mga farmers na pinatutuyo o binibilad ang kanilang palay sa mga kalsada, sa mga highway? At ano pong nangyari sa mga trading provided ng RCEP sa pamamagitan ng mga farm schools? We have 10% of RCEP for training or about 1 billion pesos. 1 billion pesos. But at present, there are reports that Filipino farmers are a dying breed. Young farmers do not see farming as a way to sustain their families. Umaayaw na po ang mga next generation farmers. What has this training done for these young farmers? In response to these challenges, farmer groups have proposed several solutions. They advocate for the establishment of a rice price stabilization fund to support
support farmers during periods of low prices. They also call for the implementation of stricter import regulations and quality control measures to ensure that imported rice meets the same standards as locally produced rice. Additionally, they emphasize the need for increased investment in agricultural infrastructure, research and development to enhance the productivity and competitiveness of local rice farmers. On the other hand, President Bongbong Marcos to the Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel excuse me, has been calling for stronger regulatory powers to the NFA so that it can intervene in the market by releasing and selling rice stocks to the public. But we have to put safeguards so that the decision makers will not abuse their authority in favor of a few sectors. Finally, we need transparency and participation of all the sectors in decision-making process. To support this policy shift, House Speaker Martin Romualdez has filed House Bill Number 1, or the RISE Act. The bill aims to restore the National Food Authority's regulatory powers, authorize the DA to restrict imports, particularly during harvest season, and allow the government to set a floor price for palay. And there are several resolutions in the Senate seeking the review of the RTL, including those filed by Senator Erwin Tulfo and Agriculture, Food and Agrarian Reform Committee Chair Senator Francis Pangilinan. Mr. President, politics aside, everyone has good intentions for our dear rice farmers and our rice farming industry. I hope that we can all work together in championing the welfare and livelihood of our farmers. As representatives, we are supposed to make policies for the people, and let us get out of our bubble and put ourselves in this situation. In conclusion, it is clear that revisions are necessary to address its shortcomings. We must strike a balance between liberalizing the rice market and protecting the interests of our local farmers. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, first to interpolate is the distinguished gentleman from Pampanga, our Senate Chairperson of the Committee on Agriculture, Senator Kiko Pangilinan. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Francis Kiko Pangilinan is recognized. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. May we know if the good senator from Isabela is willing to yield to a few questions? Yes, Mr. President, by all means. Thank you, Mr. President. Firstly, allow me to commend Senator Raffy Tulfo for his timely, privileged speech on the matter of the rice tariffication measure and its direct impact on our farmers. Indeed, nasa krisis ang ating mga rice farmers, ang ating mga magsasaka. Ang daing, gumagastos sila ng hanggang 17 pesos production cost ng palay, pero binebenta na lamang nila ng 5 piso kada kilo. Kapag ganyan kasi ang sistema, lugi, ay hindi na tinamaan pa ng bagyo, ay hindi na naman sila magtatanim dahil baon sa utang. Ipapalipas muna nila ang susunod na pagtatanim habang maghahanap ng paraan para mailikom ang pondo para makapagtanim muli. Dahil dito, this representation actually filed Senate Resolution Number 10, which is directing the Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform to conduct an inquiry in aid of legislation on restoring the regulatory and market intervention powers of the NFA and amending Republic Act 11203, or the Rice Tariffication Law, to lower rice prices and ensure food security.
Nung bumalik po ba si Senator Raffy Tulfo sa Isabela, I understand, nabanggit niyo sa privilege speech niyo Yes, Mr. President. at nakausap niyo ang ilang mga farmers natin doon. That's true, Mr. President. Isabela is, I think, if I'm not mistaken, the second, number 2 producer of rice after Nueva Ecija. After Nueva Ecija, that's Yes. correct. So talagang, and number 1 sa corn, that is correct. And that's why it is really affected directly by this lowering of the food, of the rice, the prices of palay, at itong rice tarification measure na ito. Nabanggit ba po nila sa Isabela kung gaano ka-epektibo o nararamdaman itong mechanization na sinasabi nila na dala dapat ng rice tarification measure? Thank you for that question, Mr. President. Yeah, some of them told me na medyo. They used the word medyo. And ilan sa kanila nagsasabing hindi. As a matter of fact, like I mentioned earlier, the last time I was there in Isabela, alam ba, yung dryer, kasama po yan sa RCEF, budget by the billions, if I'm not mistaken, like 3 billions or something a year. Saan po napupunta yun? Hanggang ngayon, yung mga farmers doon, nagbibilad ng kanilang palay sa kahabaan ng highway at delikado po yun. Marami sa kanila, di-discuss sa sagasaan. At yung mga palay nila, kapag nasa sagasaan masakyan, nadudurog. So, ibig sabihin, nabanggit din nila yung kakulangan ng post-harvest facilities. Post-harvest tulad facilities. ng dryer, ng warehousing para hindi na ilalagay sa mga kalye ang kanilang mga palay. Correct, Mr. President. And to think na it's been since 2019 natin umpisan yung implementation ng RCEF, if I'm not mistaken, 2025 na ngayon for the past 5 years, sana punta, kung bibilahin mo yun, sana punta yung budget para sa mechanization. Sana punta yung para sa mga dryer, for example. So parang kulang na kulang, Mr. President. At maganda siguro, would you agree, na magkaroon ng audit nasaan napunta itong budget at pondo na bilyon-bilyon mula pa nung nag-umpisa yung pag-implementa ng rice tarification measure. Tama-tama, Mr. President. You being the chairman sa agriculture, I'm sure kayang-kaya mo yung busisiin, ibulgar, lahat ng mga nangyaring katiwalaan dyan sa DA, Mr. President. Sa inyong pagtatanong sa mga magsasaka natin sa Isabela, nabanggit ba sa iyo na merong ding mga insidente na yung mga equipment na pinabibigay o pinamumudmod o dinidistribute ng DA ay hindi angkop dun sa mga pangangailangan nila in terms of yung equipment? Meron bang mga ganung mga report kayo natanggap? Mr. President, meron mga nagsasabi sa akin na yung mga equipment na binibigay sa kanila hindi angkop doon sa kanilang pangangailangan, doon sa kanilang sakahan. So, ang nangyari, nagrenta sila, nag-uupa sila, nangungutang sila sa mga traders. So, yung mga traders nagpapautang sa kanila and then pagdating sa harvest season, yun, marami ng bawas, yung bawas ng kanilang input plus yung bawas doon sa inutang nila doon sa kanilang mga kaibigan na traders. Nabanggit ba din? Pagdating sa harvest, doon sila sinisingil. May nabanggit ba sila na itong ilang mga equipment na hindi angkop ay gawa sa China? Yan, Mr. President. Philmec na ngayon, ang RCEP. Yan, Mr. President, wala sila nabanggit Wala. tungkol Oo. sa China. Oo, dahil ako naman ay galing lang na Nueva Ecija nung nakaraang linggo. At meron pang natitira siguro na dinidistribute yung DA na hindi angkop dun sa sakahan ng palay. RCEP yun, sa regular rice program yun. Hiwalay yan eh, dalawang pondo yan. May rice program na regular, tapos may RCEP. Pero if I may add, Mr. President, pwede niyo pong imbestigahan to, Mr. President, Your Honor, and I'll be there doon sa gagawin mo hearing. Yung palaging sinasabi sa akin ng mga farmers doon na nakausap ko, yung binibigay sa kanilang seeds, hindi po angkop doon sa, kasi inbred lang talagang allowed eh. Dahil sa RTL, hindi pwedeng hybrid, inbred lang binibigay. So, ang ginagawa nila, hindi naman nila kailangan yung inbred, mas gusto nilang hybrid, binibenta nila yung inbred seeds na binibigay sa kanila. And pag nabenta, yung napagbenta noon, yun po yung binibili ng hybrid.
At isa pa, kadalasan, kung meron man nagbigay, kung halimbawa, okay sa kanilang inbred, itatanim nila yon. Kaya lang late na po, Mr. President, Your Honor, pag binibigay sa kanila, tapos na yung planting season, papunta ng harvest. So ano nangyayari? Yung po ay binibenta nila para maging animal feeds. At ganoon din siguro ang Pati abono, Mr. President. ang mga seedlings, ang mga abono delayed. Delayed. In some cases, delayed. Meron naman kuminsan nasa timing, nasa tamang panahon. Pero more often than not, delayed po ang pagbibigay ng seeds and then ng abono. Napansin nyo ba, Ginoong Senador, na yung mga edad ng kausap nyong mga farmers sa Isabela? Matatanda na po sila, Mr. President. Wala na po akong nakakausap ng mga batang farmers kasi dying breed na talaga sila. Totoo yan. Kasi itong mga young yung mga anak ng mga farmers, they would opt to become an OFW than continue to till the farmland of their parents dahil nakikita nila na wala masyadong suporta o kulang kung meron man ating gobyerno at sa halip na sila susuportahan, mas sinusuportahan pa yung mga rice na imported na galing sa ibang bansa. Ikaw ba, Ginoong Pangulo, pag ikaw ba baon sa utang dahil sa pagsasaka, tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng kalamidad, ng peste, babad sa utang sa mga trader, kayo ba mag-iisip pang magsaka pag gano'n ang sitwasyon? Mr. President, Your Honor, susurrender na ako. Kaya nga po, doon sa gagawin ko amendment, ipupush ko na tataasan po yung crop insurance. Yes. Na kapag binagyo yung isang farmer, bigyan siya ng sapat na amount na para mapalitan yung pong nawala sa kanya mga pananim. Sa usapin ng crop insurance, may nabalita ba kayo na matapos ang tamaan ng bagyo, aabot ng hanggang 10 buwan bago matanggap yung danyos perjuicios, yung calamity relief fund at yung crop insurance? Meron ba kayong narinig na gano'n? Natatanggap naman daw nila, Mr. President, pero you're really right, you hit it in the nail, na pag matanggap nila, medyo natatagalan. Gano'n man talaga sa ating gobyerno, may kabagalan. Hindi ba't ang prinsipyo sa likod ng crop insurance ay pag tinamaan ka o calamity relief, pag tinamaan ka, meron ka dapat crop insurance para makapagtanim ka ulit. Correct, Mr. President. Dahil food security yan. Pag hindi ka nakapagtanim ulit, madedelay ang iyong harvest, madedelay ang iyong benta ng iyong palay, madedelay ang pagpasok ng iyong kikitain. Kaya dapat agad-agad, hindi po ba? And dapat din po, Mr. President, isa-suggest ko rin, kaya babaguhin dapat yung RTL para alisin na doon yung provision na inbred seeds lamang ang pwede ipamigay as subsidy, kundi dapat pati isama na doon yung hybrid. Kasi ang hybrid, Mr. President, Your Honor, mas matibay daw yon pagdating sa mga bagyo. Wag lang malakas na bagyo. It can withstand winds up to certain kilometers per hour kumpara sa inbred na madaling matumba raw ayon doon sa mga farmers na nakausap ko. Kaya dapat talagang baguhin yan. Dapat payagan na rin ang pag-distribution ng mga hybrid seeds. So, in other words, itong usapin ng hybrid seeds, larangan po yan ng support services, ng additional support para sa pagpapaakyat o pagpapataas ng kapasidad ng productivity ng ating mga magsasaka. At nabanggit nga kanina, wala na siyang nakilalang batang mga magsasaka, farmers, mga matatanda na. Ang average age of our farmers actually is 58 years old, 57 years old. Ang average na kinikita ay sa farming ay mga kulang-kulang 7,000 a month. Sa ganong klaseng larangan, wala nang gugusto sa susunod na henerasyon ng ating mga magsasaka. If I may add also, Mr. President, buti na bring up mo yan, yung topic na yan, wala nang gusto ng mga young generation magsasaka na yung relatives na mga magsasaka o yung mga anak. Ito lang po pinagtataka ko, we have 3,000 farm schools nationwide na pinondohan po ito ng gobyerno. Ang tanong, saan napunta yung mga graduates nito? And tanong din, since we have this much farm school, sana tumaas ng productivity natin dahil
yung natutunan nila doon sa farm school, gagamitin nila doon sa pagsasaka, kung hindi man sila at least ng parents nila o sila mismo. Pero wala nasa plateau pa rin yung production ng ating rice, Mr. President. Ang isa pang marahil na patakaran, if you will agree with me, na dapat maimplementa sa ating hanay ng sektor ng agrikultura ay yung patakaran na ma-establish yung income, increase in income ng ating mga magsasaka bilang benchmark. Ibig sabihin, kung meron silang intervention ng mechanization, kung meron silang intervention na hybrid seedlings, kung Yes. meron silang intervention ng pataba, intervention ng pestisido at iba pang suporta, ang mga drying facility, hindi ba dapat lahat ng intervention na yon ay merong benchmark? Gaano tataas ang kikitain ng mga magsasaka pagkatapos ng lahat ng intervention na ito? Madadagdagan ba o hindi? Kung properly implemented, napakaganda yung suggestion, Mr. President, Your Honor. Of course, definitely, absolutely, without a doubt, 100%, I will say madadagdagan po yan. Kung properly implemented yung distribution ng subsidy. Sa ngayon kasi, it is not. So therefore, nawawala ng gana. Sinabi mo, yung ibang mga farmers, hindi na nagsasaka, sumusurrender na lang sila. Yes. I say this because, Mr. President, in my visits to other countries and their interviews and courtesy calls and discussions with their ministers of agriculture, Vietnam, Thailand, China, basic sa kanilang policy kasi is benchmarking incomes. Mhm. Halimbawa, sa China, nung kausap natin yung mga Ministry of Agriculture doon several years ago, sabi nila, in 1979, ang income ng aming farmers ay 160 yuan. Okay. Today, sabi nila, this was about 7-8 years ago, it's about almost 6,000 yuan. Ibig sabihin, ganun na lang kalaki yung umangat yung kita ng mga rice farmers ng China. Ganun din sa Vietnam. Sinabi ng Minister of Vietnam when we had a chance to speak to them a few years ago, yung benchmarking nila, ang kinikita ng per capita ng aming farmers ay $500 at aabot na ito ng $900 by the end of 5 years. And by the end of 10 years, ang target namin dapat $1,500 per capita na ang farmer ng Vietnam. Ganun din ang Thailand. In other words, lahat sila bine-benchmark ang kanilang intervention sa dagdag na napupunta na pera sa bulsa. So that these are communist countries, but they require the increase in incomes as a benchmark para mananatiling nagsasaka ang mga farmers nila. Sa atin, would you agree? Dapat din, yung bilyon na pinasok ng gobyerno, magkano tataas ang kita ng magsasaka over a period of say 5, 7 to 10 years? Would you agree that should be part of the benchmarking ng ating intervention sa agriculture? I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. That is a very good suggestion. Yeah, unfortunately, correct me if I'm wrong, wala pong benchmarking ang ating gobyerno para sa income ng mga farmers like you mentioned. But if I may add, Mr. President, kasama din dapat sa intervention yung bang irrigation. Yan isa sa mga problema din ng ating mga farmers, hindi nakakarating yung patubig sa kanilang mga sakahan. Bakit? Napakakurap po ng National Irrigation Administration. In fact, during the last budget hearing, kinol ko attention itong mga taga-NIA dahil sirang-sira na yung mga irrigation, hindi gumagana, naniningil pa sila para sa maintenance at dami pa pong mga bulok ng mga irrigation facilities na hindi gumagana and yet pinondohan by the billions at naniningil pa sila for maintenance and sa next budget hearing, ibubulgar ko ulit yan, Mr. President. But you are right, kailangan talaga ng intervention ng ating gobyerno at magkaroon dapat ng benchmarking. Ang sagay, yung gaganahan yung ating mga farmers, yung mga kabataan, yung mga anak ng mga farmers na ipagpatuloy pagsasaka ng farmland ng kanilang mga magulang. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Siguro bilang huling punto na lamang, nakausap natin ang tatlong magsasaka sa San Simon, Pampanga. Si Tatang Neg, si Tatang Maming, na sumakabalang buhay na, si Tatang Maming, and then si Tatang Fileng. Tatang Fileng,
when I spoke to him, was 78 years old. Tatang Mameng was 84 years old. And Tatang Neg was 88 years old. And nag-umpisa sila mag-farming, 15, 16 years old, 20 years old. At nung tinanong ko sa kanila, ilang taon na silang nagsasaka? Yung tatlo, nung sinuma ko, ang kanilang ilang taon na silang nagsasaka? 186 years. 186 years. Subalit, nagsasaka pa rin. Sa edad ng 88 at baon sa utang. At yung dati nilang sakahan na 5 hektarya, wala na lang 1 hektarya. So, ang tanong ko nga, sila ang nagpakain sa atin ng 186 years. Pinakain ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan. At ano ang isinukli ng lipunan? After feeding us for 186 years, what did society in return give them for the sacrifice? So anong klaseng lipunan? Ang sasabihing katanggap-tanggap ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit nais nating imbestigahan ang issue na ito at magawan ng paraan. And I share again, and I commend Senator Tulfo for his privileged speech, and I share his sentiment about the need to look into the rice tariffication measure, because our farmers have been unjustly denied the support and the recognition of a society who has been fed by them. And makakaasa kayo na we will look into this and find solutions and recommend solutions. Your Committee on Agriculture will actively pursue the issue of the rice tariffication measure and how we will address the challenges of reforming or amending or revising it so that we can address the gaps. Thank you, Mr. President, Your Honor, and I'm very happy at kayo po ang Committee Chair ng Agriculture, and I know na marami po kayong magagawa dyan, marami kayong magagawang pagbabago para matulungan, ma-address yung problema ng ating mga kawawang farmers, and I will fully support you at 101% sa lahat ng mga hearings mo. Maasahan niyo po na nandun ako para supportahan kayo. Thank you, Mr. President, Your Honor. Maraming salamat, Mr. President, Majority Leader, and of course to the distinguished gentleman from Isabela. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Next to interpellate the distinguished gentleman from Isabela and Davao is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Hontiveros. I move that she be recognized, Mr. President. Our Deputy Minority Leader, Senator Risa Hontiveros, is recognized. Salamat po, Mr. President. At maaari po bang makapagtanong din sa Ginoo mula sa Isabela? Yes, Mr. President, Your Honor. Salamat po, Mr. President. We thank the good senator for shedding light on the concerns of our local agriculture sector and pressing issues surrounding our rice industry. Lalo na ang presyo ng mababang imported na bigas na pumapatay sa kabuhayan ng ating mga rice farmers. Naniniwala ako na kailangan ng bawiin ng Kongreso ang delegated authority na ibinigay sa presidente na baguhin ang mga taripa sa bigas. Kaya po, Mr. President, nag-file kami ni na Senator Kiko Pangilinan ng Senate Joint Resolution number 2 at sinabayan po ito ng Akbayan Representative sa House, si Albay Representative Lagman, si Kamanggagawa Party List Representative San Fernando, at si ML Party List Representative De Lima, upang jointly nga po baliktarin ang pinsalang nagawa ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas. According to the Customs Modernization and Tariffs Act in Section 1608F, the power herein delegated to the President may be withdrawn or terminated by Congress through a joint resolution. Kaya nga po, joint resolution ang final po namin kasama yung mga nabanggit na representante sa House.
Siguro, Mr. President, we first need to address the elephant in the room. Ang tanong kasi, kadalasan ng mga tao, hindi ba tataas ang presyo ng bigas para sa ordinaryong consumer pag tinaas natin ang taripa sa bigas? So, para sagutin ang tanong na ito, tanong ko po sa inyo, Ginoo mula sa Isabela, isn't it true that rice prices will go down if supply is adequate, Mr. President? That is correct, if supply is adequate, Mr. President. But the problem is, how about our farmers na magkikipag-compete dito sa mga cheap imported rice? Para sa akin, okay lang po na mapangalagaan din natin yung kapakanan ng ating mga consumer, pero dapat balance yun. At the same time, yung mga farmers naman natin, hindi mamamatay yung kanilang kabuhayan at hindi sila nadedehado. I agree, Mr. President, Ginoo mula sa Isabela. Dapat talaga balansehin. Dapat kasabay nung pag-alaga natin sa interest ng mga consumers, ay yung pag-alaga sa interest ng ating mga magsasaka. Dahil gaya ng pinag-usapan nyo ng Chair ng Senate Committee on Agriculture, in fact, ang lahat ng ito ay nagsisimula sa mga magsasaka na nagpapakain sa ating buong bayan. At kaya kaugnay po nito, yung follow-up question ko, hindi po ba tama na supply becomes adequate if local producers, yung pinag-uusapan po nating mga magsasaka, if they decide to plant because they feel protected from the flood of rice imports? That is correct, Mr. President. Dapat, tulad ng sinabi nga natin kanina, dalawa, dapat balanse yan. Kasi sa ngayon, Mr. President, 1-2 sawa, ibig sabihin, wala nang pong cap, wala nang limit na makapag-import ng rice ang sino man, especially itong mga rice cartel. Sila na po nagdo-dominate ng supply ng bigas sa ating bansa. So kung pigilan natin yan, magkakaroon na ng cap para ma-measure kung hanggang saan lang dapat ang payagan na mag-import, depende doon sa harvest ng mga farmers natin. Meron nga tayong yung tariff na yun napupunta sa yung in forms of subsidies sa mga farmers, yung sa RCEF, 10 billion pesos a year, pero hindi naman talaga properly implemented at hindi masyadong papakinabang ating mga farmers, so parang useless lang. So that has to be reviewed properly and thoroughly, and then we can come with some measures to amend some of those provisions doon na hindi naman kapakinabang sa mga farmers, kundi ang naikinabang lamang ay ito mga rice cartel. Mr. President, Your Honor. Salamat, Ginoo mula sa Isabela. Sang-ayon po ako sa good gentleman, Mr. President, na yung usapin ng pagkawala ng cap o limitasyon sa importasyon, yung halos unrestricted na pagkilos ng mga kartel, yung hindi napaparusahang pagkilos ng mga kartel, dapat talaga maiwasto yan. At ang anumang importasyon ay ipepeg din lamang. Depende sa harvest. Kumbaga, unang dapat tangkilikin, bilhin, kainin ang ani ng ating mga magsasaka. At sang-ayon din po ako sa obserbasyon ng Ginoo mula sa Isabela na yung inaasahang subsidy mula sa RCEF, at narinig ko rin po yung pag-uusap ninyo ng Chair ng Senate Committee on Agriculture, ay talagang uneven kung nararamdaman, if at all, ng ating mga magsasaka. For the record, Mr. President, rice prices rose in early and mid-2024 according to the DA and NEDA because the cost of imported rice rose dahil sa global El Nino. Kaya na-justify nila ang pagbaba ng tariffs. Pero hindi po ba? Pag nag-normalize na ang situation at ang cost of imported rice has become 30% less than it was a year ago. International rice prices free on board dropped by 33% from June 2024 to June 2025. Kaya po, baha na po ang imports ngayon. So, nalulunod yung ating mga magsasaka, hindi na lamang sa tubig baha ng habagat at mga bagyo, lalo pa sigurong lunod sa imported rice. Kaya, sa tingin ko po, Mr. President, Ginoo mula sa Isabela, now is the time to protect our local producers. Tama po ba ito, Thank you, Mr. President? Dapat, Mr. President, Your Honor, the reason kung bakit tayo nag-import ng rice ay para
i-fill yung gap doon sa kakulangan ng supply natin dito. Ang nangyari, it's the other way around. Binabaha tulad sinabi ni Senator Riza Ontiveros, binabaha na tayo ng imported rice. Sobra-sobra na, as a matter of fact. Hanggang sa pinapatay na yung ibang mga farmers natin dito, tulad sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, sumusurrender na yung ibang mga farmers dahil paano pa ako magsasaka kung hindi ko kaya mag-compete sa mga cheaper imported rice. So, ang nangyari, hindi na binibenta yung kanilang mga bigas. Ini-stock na lang nila, and yung iba, binibenta na nila para maging pagkain ng mga hayop. It's very unfortunate and very saddening, Mr. President, Your Honor. Sangayon ako dun sa sense, Mr. President, ng ginoo mula sa Isabela, yung napaka-unfortunate, napakalungkot nito. At hindi po ito necessary kasi dun sa pinag-uusapan natin kaninang balanse na dapat, ma-achieve na po yun eh. Kahit na. At dapat lang na ngayon protektahan na natin ng sapat yung ating local producers. Kasi protektado pa din pati yung consumers because the drop in price of 33% ay mas malaki pa din sa proposed increase of tariff from 15 to 35%. Tama po ba yun, Mr. President? Tama, Mr. President. Mr. President, Your Honor, if I may add, the solution is in our hands, we as legislators, to come up with a bill or amend this our rice tarification law na para maging tailor-fit doon sa mga pangangailangan ng ating mga farmers so that they can continue, it will be sustainable doon sa kanilang kabuhayan at the same time, nasusupply tayo ng bigas at tayo napapakain na maayos ng ating mga tinatawag na mga bayani kung tutuusin itong ating mga farmers. Salamat, Mr. President, sa ginoo mula sa Isabela. Doon sa paulit-ulit nilang pag-alala na pwede at baka dapat nang amyendahan yung batas na ito na tungkol sa rice tarification. Kaya siguro pwedeng ituring na unang hakbang yung aming isinagawa na joint Senate resolution para ilipat na ulit, ibalik na ulit sa Kongreso yung usaping iyan mula sa Presidente. Yung pangalawa ko pong tanong, ginoo mula sa Isabela, Mr. President, should we trust the NFA to import what has been its track record so far? I ask this because historically, the NFA wielded a statutory import monopoly over rice. This monopoly was characterized as an effective barrier to imported rice entry that insulated the domestic market, rice market, from world markets, preventing foreign rice from bringing down domestic prices. As a result, domestic wholesale prices were significantly higher, averaging 74% above border prices between 2013 to 2015. This created, well, an enormous incentive for private sector to undertake rice importation, but private participation was often curtailed. The concern about rents drawn from government to government import businesses and potential collusion between a corrupt NFA and the private sector is an historical one. While the current administration suggests that G2G imports could lead to cheaper prices for the public, past experiences, as implied by historical reports of anomalous transactions and network of corruption within NFA, necessitate extreme transparency and robust oversight if such powers are restored. Kaya yun po yung tanong ko sa ngayon, ginoo mula sa Isabela. Dapat ba nating pagkatiwalaan ang NFA para mag-angkat muli kaugnay nung kanilang naging track record, Mr. President? I don't blame you for your apprehension pertaining to the NFA's taking over again. And I do acknowledge, Mr. President, Your Honor, natagtad talaga ng korupsyon itong NFA noon, kaya nga po natanggalan sila ng powers pertaining to that. However, pag tayo ay binalik natin sa NFA yung para sa pag-angkat ng mga rice, pagbigay ng mga permits, mga traders, dapat may mga safeguards. Okay? And dapat may approval from the DA Secretary. And of course,
with consultation also doon sa mga stakeholders, kasama dyan yung mga farmers. Hindi yung basta-basta lang tayo mag-approve left and right ng bibigyan ng permit para sa importation ng rice. Dapat merong isang taong mag-approve niyan, the DA Secretary, para may accountability. And then pangalawa, may approval and consultation doon sa mga farmers kasi sila maapektuhan eh. Senator Francis Kiko Yes, Pangilinan, before sige, the floor. I give the floor to the Senate Committee on Agriculture Chair, just a quick point to support yung kasasabi ko ng Ginoo mula sa Isabela. Definitely, safeguards at yung empowerment ng mga magsasaka ng palay dun sa approval process. Tingin ko yan yung kailangan nating tignan muna o isama kung i-consider nga ng Kongreso ibalik sa NFA itong tungkulin na mag-angkat. At this point, Mr. President, I give the floor to the With the permission Chair of, of the Senate Senators- Committee on Agriculture. Yes, Senator Pangilinan is recognized. Yes, if I may just interject. The matter of returning or giving back certain powers to the NFA, Mr. President, we will look into. And the safeguards that are being recommended, we will likewise look into. Just for the record, Mr. President, this representation was chairman of the board of the National Food Authority from 2014 and 2015. And in the 42-year history of NFA, the first time that government-to-government bidding failed, there was a failed bidding, was under my watch. Precisely, we rejected overpriced offers of Thailand and Vietnam. And we came up with a transparent process of bidding wherein we had asked Vietnam, Thailand, Cambodia, Myanmar to submit their bids at 10 in the morning. And if we were not happy with the bids, we would ask them to submit a second offer by 2 o'clock in the afternoon of the same day. And in 4 occasions throughout a year and a half, we rejected their first offer. And in 4 occasions, they submitted a lower offer, which saved the government, in a period of 1 year and a half, 7 billion pesos. The basis for our rejection for the first time in the NFA history was we had an approved budget for contract. Prior to our watch, there was no approved budget for contract for any government-to-government purchase. Meaning to say, the sky's the limit. And in our first experience, as we went through the bidding process, 3 weeks after we announced that we were to purchase 500,000 metric tons through an open tender, which was the first mode that we implemented, rice prices in the world market went up by $30 per metric ton sa loob ng 3 linggo. At dahil meron kaming approved budget for contract, based on yung presyo ng world market prices ng 3 rice price monitoring international agencies, we got the average, therefore plus minus $5, yun yung aming approved budget for contract. E tumaas ng $30 per metric ton in 3 weeks. Ni-reject namin. The following week, world market prices went down by $30. Ibig sabihin, meron talagang kalokohan. And we will put those safeguards, assuming that we return the powers of the NFA to do G2G importation. All these must be in the law so that there is no discretion on the part of the NFA to decide how much prices of rice should be purchased, at what cost, etc. Kasi na nangyayari nun, lahat ng binibili nating bigas from NFA, inuutang natin sa Development Bank o kaya sa Land Bank. Kaya umabot ng hanggang halos 200 bilyong piso ang utang ng NFA. But for the first time in the history, when we brought down rice prices imported by 7 billion, nagawa natin ang paraan na mapababa yung utang din ng NFA. So it can be done, but it requires safeguards, and I agree, and clear cut. Hindi pwede sa IRR ito. Dahil lulutuin na naman pagdating sa IRR. Dapat ito sa batas mismo. Thank you, Senator Risa. Thank you, Senator Raff. Thank you, Senator Pangilinan. If I may interject also, Yes, Mr. President. I being the principal author of the Anti-Agriculture
Anti-Agricultural Smuggling Law of 2016. Medyo nakaka-frustrate kasi dati po laganap ang smuggling, naipasa po natin ang Anti-Agricultural Smuggling Law, naging ano naman, ang NFA naman, kaliwat kanan naman ang issuance ng import permit. No? So, nawala yung smuggling, nag-morph siya into yung trading, yung trade, yung hoarding at iba pa. That's why we amended it to anti-agricultural economic sabotage. Pero napakaano talaga. Sometimes it's really frustrating that our government agencies are the ones, kumbaga, sila, innovative sila, no? Napapalusot. Kaya we commend Senator Tulfo for bringing this up, and hopefully we can really put the necessary safeguards to protect our farmers. No? Magaling, innovative talaga. Nung nalagay yung anti-agricultural smuggling law, import naman ang import. Kaya nag-evolve naman sila. So, we really have to put the necessary safeguards. Thank you. Salamat po, Mr. President. And so, dagdag na lang, mula sa Isabela, speaking of the safeguard, so, dun sa intervention ng chair ng Committee on Agriculture, siguradong kailangan yung isang safeguard ay isang vigilant at saka decisive na leadership sa NFA at saka sa DA kung i-consider nga po yung ganitong amendment sa batas. Yung susunod ko pong tanong, kanina na itanong ko, pagkakatiwalaan ba dapat natin ang NFA na mag-angkat? Ngayon din, should we trust NFA to handle rice stocks well? Again, what has been their track record? And I ask this because concerns about the NFA's efficiency and market impact under its pre-RTL mandate are well documented. Its operations were frequently criticized for inefficient storage and handling, leading to substantial wastage. For example, ito mula po sa House hearings, 2 pesos 47 centavos were reportedly wasted for every kilogram of rice imported by NFA. In 2011, about a third of imported rice went to waste due to these inefficiencies. So, given yung ganitong mga track record, dapat ba natin pagkatiwala ng NFA na alagaan yung rice stocks natin? Yes, Mr. President, Your Honor, I really do agree with you na doon sa tanong niyo kung dapat ba pakitiwalaan. Even I myself, nagdududa nung una. Pero after na pag-isip-isipan ko, why not give it another chance? Pero dapat meron talagang monitoring at of course may mga safeguards to ensure na tama yung ginagawa ng trabaho at hindi sila mapapasukan ng sindikato at yung natatrabaho doon ay mga taong meron talagang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga farmers. So dapat yung ilalagay natin dyan sa NFA, yung siguro dating farmer o may experience sa farming at may pagmamahal talaga at may puso para sa mga farmers. Hindi yung kung saan-saan lang pinulot sa kalye, nagtitinda dyan sa bangketa, ng sigarilyo at kaibigan tayo, gawin na kitang NFA administrator. I'm just kidding, Mr. President. Ganon kasi nangyari ko minsan. It's not what you know, it's whom you know. Kaya sana maiwasan natin ganong klaseng practice, especially dito sa NFA. Dapat mapangalagaan natin yung kapakanan natin mga farmers, and by doing so, dapat experience talaga. May experience, may integrity, yung ilalagay natin dyan sa NFA. And of course, kasama na rin yan, palagi natin minomonitor at palagi natin may safeguards. And of course, sa lahat ng mga desisyon, especially pag sa importation ng mga bigas, may consultation sa mga farmers kasi sila tatamaan dito in the end. Mr. President. Salamat, Mr. President, at Ginoo mula sa Isabela. Nabanggit po ng good gentleman yung isa sa mga paborito kong salita, yung sindikato. Sobrang tagal na isa ito siguro sa pinakamasahol na krimen, na ipagkait sa bibig ng mga kababayan ang pagkain, ipagkait pa sa bibig ng mismong nagtatanim at nag-aani ng pagkain, ang pagkain. And I think kung isusulong ng Senado natin ang pag-amyenda ng batas na ito at ipatutupad talaga ng tapat ng DA at ng NFA given amendments and safeguards, isa po itong matagal nang hinihinging pagwawasto.
Mr. President, Ginoo mula sa Isabela. Sunod ko pong tanong, can we expect NFA to handle the volume and timing of rice stock releases into the market so that farmers will not suffer? I ask this because NFA's price fixing through heavy imports often depress domestic farm gate prices for local farmers. Despite its dual mandate to stabilize prices for consumers and support farmers, yung pinag-uusapan po nating balanse, these goals frequently led to mutually conflicting results, penalizing both consumers through artificially high prices compared to world markets, and producers, penalizing producers also through depressed farm gate prices. So, maasahan po ba natin ang NFA na i-handle yung volume at saka yung tamang timing ng rice stock releases sa merkado para hindi naman po mapinsalaan yung mga magsasaka, Mr. President? That is correct, Mr. President, Your Honor. Before giving back the powers to import rice sa NFA, dapat gagawin muna tayo ng mga thorough study and maraming stakeholders dapat involved at pag-aralan yan and then available yung mga data kung dapat ba talagang ibalik na natin sa NFA yung powers sa G2G importation ng rice. And like I said, always palaging involved yung mga farmers natin dahil sila naman talaga at the end of the day ang tatamaan dito. Salamat, Mr. President. I'm also all for that thorough study dahil mayaman naman po yung track record for good or for ill ng NFA sa nakaraang mga taon pre and during itong RTL at talagang magpagbabatayan po ng Senado, of course with inputs also from DA and NFA itself at gaya ng sinasabi ng Ginoo mula sa Isabela, mula sa mga organisadong magsasaka. Sunog na tanong po, if retail prices did not go down, shouldn't the response be to get PCC recommendations, so yung Philippine Competition Commission, and identify bad actors in the industry instead of bringing in the NFA, which may turn out to be just another bad actor like it was in the past? And I ask this because the core of the current debate stems from the fact that despite the reduction of rice tariffs from 35% to 15% in July 2024 under Executive Order 62 and the decrease in world market prices, retail prices in, for example, Metro Manila have remained stubbornly high. The House Murang Pagkain Super Committee found that the benefits of reduced tariffs were scooped up by importers and intermediaries rather than being passed on, those benefits passed on to consumers. So, kung hindi bumaba yung retail prices, hindi ba dapat ang tugon natin kunin na lang yung mga rekomendasyon ng PCC tapos tukuyin yung mga bad actors sa industriya sa halip na ipasok sa eksena yung NFA, Mr. President? You're on point, Mr. President, Your Honor, yung pagsabi nyo, despite the fact na bumaba na yung tariff pero mahal pa rin yung presyo ng bigas, that has to be investigated. Why? What went wrong? Someone must have done something that is not right, and this is the reason kung bakit yung mga bigas ay mamahal pa rin. So, pagdating ng mga hearings natin sa agriculture, and we have to look into that. And kasama ako doon para magbusisi. And of course, magdala tayo ng mga eksperto sa farming para malaman natin kung ano yung problema at paano natin mapaganda pa yung production ng ating bigas at kahit na meron tayong importation ng bigas, paano natin mapanatili yung integridad ng ating NFA para tama yung mga ginagawa ng trabaho, allowing the importation of rice only to fill the gap. Hindi pwede yung nag-import tayo dahil wala tayong farm dito sa Pilipinas, wala tayong mga farmers. Marami tayong mga farmers dito, kulang nga lang sa support. So ang dapat, ang nasa isip natin, ilagay natin sa ating isipan palagi na yung pag-import is only to fill the gap na dahil kulang tayo sa supply. Hindi dapat tayo mag-oversupply na to the extent na binabaha na tayo ng imported rice na ikinamamatay na marami sa ating mga farmers ng kanilang kabuhayan. Salamat, Mr. President. And again, good gentleman from Isabela, kaisa niyo po ako na kailangan talagang imbestigahan ito.
kung bakit sa kabila ng mga interventions na sinasabing will create certain outcomes, hindi naman yun ang nagiging bunga. And I look forward dun sa investigasyon kung saan malamang mahalaga yung magiging inputs ng PCC. Kailangan talagang i-identify yung bad actors, pangalanan na sila para mailagay sa tamang lugar na wala nang sacred cows. Kung meron kang alam mga pangalan, Mr. President, this is the time. Yes, Mr. Pangalan President, natin. good Let's name gentleman. Lalahok din ako ng aktibo sa investigasyon tungkol dito tungo sa Maybe, Mr. President, pag-aamyenda i-refer ng natin ating sa Blue Ribbon batas. Committee para si Senator Marcoleta imbestigahan kung sino yung mga sindikato dyan sa rice importation, etc. At naglulook forward din ako sa input sa investigasyon ng NFA. Mr. President, I think the chair of the Senate Committee on Agriculture would like to just a quick interject. intervention. Senator Pangilinan is recognized. Is nabanggit kasi with the permission of Senator Tulfo. Go ahead, Mr. President, Your Honor. Nabanggit kasi ni Senator Risa yung pangalan. Naalala ko, wala na ako sa Senado in this last 3 years ago. Sinuspende ng NFA yung 100 managers and employees dahil sa binenta yung stocks na hindi dapat. So, may pangalan yung NFA, pero kanino binenta yung stocks? Ba't walang pangalan? In other words, lumabas sa dyaryo, 100 NFA ang sinuspindi. Pati ang NFA administrator natanggal eh. Yeah. Pero I remember. binenta niya eh. Binenta nila sa trader. Pero pag binasa mo yung media report, walang pangalan yung traders. Ba't hindi sila kasama doon sa pananagutan? At ganyan ang nangyayari. And then one more point maybe, very quickly, Mr. President, nabanggit kanina ni Senator Ejercito, Senator JV, may batas. Pero mula noong 2016, hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Wala pang nakukulong sa economic sabotage dahil wala pang nahuhuli ng smuggled goods na mas mataas sa 10 million. Pag tinignan natin lahat ng mga news reports, 9.7 million smuggled, 7.2 million smuggled, 4.7 million smuggled. Walang above 10 million. Kaya walang economic sabotage, walang non-bailable na kaso. Pwede ba yun since 2016? So dapat siguro, Mr. President, Your Honor, babaan natin yung amount na para may consider na economic sabotage from 10 million, gawin natin 5 million siguro if necessary. Well, ang mangyayari doon, gagawin namang report, 4 million lang ang smuggled. Papawan na mapaan, Mr. President. So, kumbaga, ang sa atin, it's enforcement. I think, yeah, enforcement. The problem also is with the Bureau of Customs, Mr. President, kasi marami dyan sa Bureau of Customs, believe it or not, hindi lang sila mga opisyalis ng Bureau of Customs, kundi sila mismo ay mga smuggler or kundi man ka-social mga smuggler. So how can you stop smuggling kung yung mga kawani sa Bureau of Customs, sila mismo ang mga smugglers or partner ng mga smugglers? Mr. President, Your Honor. Salamat, Mr. President. Para din yan siguro ginoo mula sa Isabela na may tulay na bumagsak tapos truck driver lang ang mananagot. So dito rin, kalahati lang ng cast ang pinanagot. Correct. Yun lamang nagbenta, pero hindi rin yung nagbumili. Wala namang makukonsummate na maling gawain kung hindi lahat ng gumagawa ay gumawa at dapat ay pangalanan at singilin. Huling tanong na lamang po, Mr. Yes, President, Mr. President, ginoo mula sa Isabela. Operationally, doesn't NFA need to invest hundreds of billions of pesos in drying? Kanina pinag-usapan nyo rin yung dryers, no? Drying, storage, and milling facilities in order for it to play a bigger role in stabilizing prices, assuming that it can be both capable and accountable to perform this mission. If the NFA is to play a larger, more active role in the rice market, significant investment in and modernization of its post-harvest facilities are imperative. Kasi po the current NFA warehouses are notoriously inadequate and preventing the agency from effectively procuring new local harvests. Pwede pang idahilan yun na para hindi mas marami pa ang bilihin sa ating mga magsasaka. To fulfill its existing and proposed mandates, the NFA requires massive investment.
The current 15-day buffer stock requirement alone, 555,000 metric tons of milled rice, would necessitate 21.275 billion pesos for palay procurement and an additional 13.875 billion pesos for milling, storage, and distribution, far exceeding the NFA's current annual budget for procurement. So, looking forward din po tayo, Ginoo, mula sa Isabela sa budget debates. Long-term goals such as, say, kahit doblin lang natin, a 30-day buffer stock of 1.5 million metric tons or even a 90 to 100-day supply, bakit hindi, di ba, libreng mangarap, would require investments in the range of 150 billion pesos for infrastructure alone for a 30-day buffer po. So while the NFA is reportedly building new warehouses, these add only a modest 50,000 tons of capacity. And this highlights the complex logistical and financial challenges of scaling up NFA's physical infrastructure. So, yun na nga po, operational, hindi ba dapat ang NFA ay kailangan mamuhunan ng hundreds of billions dun sa drying, storage, at milling facilities para makapagganap siya ng mas malaking papel sa pag-stabilize ng mga presyo, Mr. President. Thank you, Mr. President. Your Honor, yeah, I do agree with you, Senator Riza, Ma'am. If we want the NFA to succeed and become effective in their job, the new powers that are given to them, we must support them by way of giving them enough budget na para ma-fulfill nila yung mandato sa kanila at mapaayos po yung ginagawang trabaho para sa ating mga farmers. Salamat po, Ginoo, mula sa Isabela. Maraming salamat sa inyong privileged speech. Binibigyan tayo ng mga konkretong dagdag na trabaho di lang sa legislation pero particularly sa budget making. Pero syempre, kung luluwagan natin na NFA in terms of yung mga tungkulin at kapangyarihan niya at pati tungkol sa budget, ibig sabihin proportionately lalaki din yung responsibilidad nila sa transparency and accountability. Precisely, Mr. President, So Your Honor. I'm with you there, good gentleman from Isabela, dun sa seryosong pag-aral nito at paglatag ng mga mahihigpit na safeguards. Maraming salamat po, Thank you, good Mr. gentleman from Isabela. What is the Salamat pleasure of po, the Mr. Honorable President. Marcos? Yes, thank you very much, Mr. President and Majority Leader. Sasabat lang po ako dahil may ilang paksa na naumpisahan at nabuksan na kinakailangan siguro liwanagin natin. Unang-una, The lady may proceed. thank you very much, Senate President. Kung papayag ang ating minamahal na Senator mula sa Davao at Isabela ay gusto ko lang mag-manifest at kung gusto ninyo magkomento, medyo nalilito yata tayo sa dalawang magkaibang pondo. Hindi iisa yung mga nabanggit. Yung isa, yung National Rice Program na talagang malaking-malaki under DA directly. Ito, walang limitasyon at umabot ito ng halos 31 billion noong 2024 dahil magulo nga ang pagka-implement. Binawasan sa 2025, naging 21.7 billion. Di hamak siyang mas malaki sa RCEP. Yung RCEP, napako sa 10 billion at bawas nga ito nung panahon ng COVID. So I'd just like to make a distinction having been one of the authors of the RTL amendments. In fact, it is under the National Rice Program where hybrid seeds are actually procured and distributed. Ito yung sinasabi na kung minsan late, tapos yun nga magulo. Tapos, ito, linabanan ko sa RCEP kasi nga may limitasyon doon na inbred lamang. Alam natin sa Isabela, katulad ng Ilocos Norte, ayaw ng ating mga magsasaka ng inbred. Mababa kasi yung ani. Pero naisip na rin namin na maaring maganda rin yung inbred sa non-irrigated areas kasi bawas ito sa mga input. Less abono, less tubig, less lahat. Mababa nga lang ang ani. Yeah. Kaya ayaw talaga ng nagsasaka. Pero meron ng pambili ng hybrid, ang sabi ng DA, doon sa National Rice Program na di hamak na triple ang laki kesa sa RCEP. Ganon din yung mga made in China na mechanized and small machines na ginagamit. Bawal yung made in China, Filmec ang nasa RCEP. So dito gawa yun. Iba-iba ang mga budget ng DA. Gusto ko lang liwanagin na magkahiwalay yan.
Ikalawa, yung tungkol sa NFA, ayaw namin pumayag noon na alam ito ni Senator JV at yung iba pang pangkat at miyembro doon sa komite na ayaw namin ibalik sa NFA yung pag-i-import ng bigas diretso. Kasi sunod-sunod yung scam niyan. Talagang kumikita sila pag imported, nalulugi kapag lokal. Kaya talagang hindi pinayagan niya na mag-import. Ang tanging pinayagan na lamang ay DA. Maari na kailangan buksan na naman ang paksang yan kasi medyo magulo nga at kinakailangan intindihin. Ikatlo, sang-ayon po ako na magkaroon ng isang floor price sa farm gate. Ang akin, para tayong nafi-fixate sa retail price yung SRP, yung suggested retail price sa palengke, sa retailer, yung mahiwagang 20 pesos rice. Pero nakakaligtaan natin sa 20 pesos rice, paano naman yung magsasaka? Tuwa nga yung consumer sa 20, paano naman yung nagsasaka kung ang puhunan 15 to 17 pesos, pagkatapos ang benta mo sa 8 pesos, wala pang bumibili. Talagang nag-iiyakan at talagang nakakalungkot. Sa US, kung saan napakayaman na bansa, at pati mga nagsasaka talagang kumikita, lalo na sa mais, meron silang tinatawag na farm bill. Siguro panahon na tayo magkaroon ng farm bill kung saan may floor price ang ating farm gate, pati yung ating mga biyahero, trader, at yung mga nagkukumpuni and consolidator, may floor price din, at wag lamang yung SRP sa retail or sa palengke. At higit sa lahat, nabanggit na rin yung post-harvest, yung multi-purpose drying pavement, lahat ng national highway kung saan tinutuyo yung bigas. Yun ay isang solusyon na kung tutuusin, instant solution. Pagkat ang Pilipinas ay isa sa mga bansa kung saan napakataas ng ating post-harvest loss. Nasa 23% na nadudurog, nadudumihan, nahahaluan ng bato, lahat nasa kalsada. Sila ang may-ari ng kalsada natin. Kaya't ang tingin ko, kung maayos natin yung post-harvest na yan, right away, we will have 1/4 additional rice. So malaking bagay. So palagay ko talagang kinakailangan ungkatin natin lahat ng problemang yan. At saka yung buong supply chain. May problema talaga yung supply chain mula sa farmer hanggang sa biyahero, which is completely regulated. Kukunin yung mga bigas, minsan bayad, minsan hindi nababayaran, hanggang sa market vendor. Yung market vendor, mainit tayo. Yung farmer, mainit tayo. Paano yung middleman? Kailangan yung buong supply chain. Pati bodega, naging kartel na. Sa Nueva Ecija, lahat yan, talagang kartel na. So, nais ko lang ipahiwatig din na ang balita ngayon, yung sinasabi nating smuggler, wala na pong rice smuggler. Legal na kasi. Systemic na. Yeah, ang sabi nga, one-stop shop na raw ang BOC. Kaya nila magdeklara ng shortage, sila na rin ang mag-i-import license, sila na rin ang mag-i-import, sila na rin ang magre-release. Ewan ko kung totoo, pero ang haka-haka matindi. Ang masaklap, mas madami na ngayon ang naririnig kong kwento, hindi lamang Isabela, kasi Isabela Day ata tayo mula sa Kabagan hanggang sa bigat. Isabela Day today. Pero ang masaklap, dumadami ang naririnig kong farmer suicides. Ang mga farmers na sa kalupitan at sa dami ng utang ay nagpapakamatay na lamang at hindi na kaya bayaran ng utang at wala nang ibebenta pang lupa. Maraming salamat sa pag-ungkat nitong mga paksang napakalupit isipin. Yes, thank you, Mr. President, Your Honor. Yeah, you're right. Wala nang smuggler, pero ang tawag na sa kanila ngayon, broker and fixer. Yun yung pinaka-proper term. Because wala na nga, one-to-sawa na nga pagpapa-import ng bigas. Pero sa ibang products, nandiyan pa rin yung smuggler sa Bureau of Customs, and that really exists, and everybody knows about that. Paski na yung bata na pag-alagala dyan sa labas ng gate ng Bureau of Customs, alam nila na rampant ng smuggling sa BOC up to now, even while we speak.
Thank you. Mr. President, Majority Floor Leader. Thank you. Mr. President, next to interpolate is the distinguished gentleman from Tarlac and the province of Rizal, no other than Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized for his interjections. You may proceed, sir. Thank you very much, Mr. President. I wonder if our colleague is still able to accommodate a few questions despite... Yes, Mr. President, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. President, Your Honor. Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tuwid, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 milyon Sa kwenta ko 1 milyon at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan, sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking corruption na yung sinasabi po kanina ni Senator Jaime na supply chain. Kahit na po hindi natin tingnan doon Dito pa lang sa statistics na ito Sobra po ang ating production kaysa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga naunang nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya
Biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Kasi po Kapampangan kayo eh. Si Senador Lito Lapid, Kapampangan din. Pero ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad. Sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Kasaptar lang po, katulad po na pinag-uusapan nating tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President, Your Honor. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina medyo nakabulabog, nabanggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan 115 Filipinos to makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinoproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't pa tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President. That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marcoleta and Senator Tulfo. With the permission of the gentlemen who have the Thank floor, you. Senator Pangilinan may proceed. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. So dapat import natin no more than 3 yes. million. Dapat If we go by that ganon, statistics, those numbers. Hindi 5 million, no? Okay. Well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa consumption. At kung aalisin nga po natin yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-revisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente, ang energy sector po natin. Merong itinalagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po'y ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung kauna-unahan po na joint commission o joint resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang ang Congressional Commission ay ginamit lamang po ay Joint Resolution number 1. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor,
1995 o 30 taon nang nakararaan. Baka sakali pong i-consider ninyo, Mr. President, Your Honor, isabatas po natin ang pagsasagawa ng isang komisyon na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon, sapagkat ako po ay isa ring magsasaka. Para sa ganun po, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sapagkat ang agriculture po ay may tuturing nating economic backbone ng ating bansa. Mahalaga po ang kuryente, mahalaga ang education. Ngunit hindi natin matatawaran na mahalaga din po ang agriculture. Tama po ba? I definitely agree with you, Mr. President, Your Honor. Hindi ko po sinasabi na may ayaw ko pong iwasan na sakasakali ang NFA makatulong po. I am with you in probably revisiting the NFA's function in relation to what it can do para sa ganun po ay maayos natin ang ating problema. But let us not put our eggs in one basket, Mr. President, Your Honor. Alam po ninyo, nakita ko po marami na pong mga batas na ginawa ang Congress. Meron po akong masasabing mga ilan sa inyo. Halimbawa, meron po tayong batas na ginawa. Hindi ko na lang pong maalala ilang taon na nakararaan. Na doon po ay nagkaroon ng mandato na bigyan natin ng guaranteed price ang palay. Let us revisit that, Mr. President. Nandun po sa batas yun eh. Guaranteed price for palay. Ngunit hindi natutupad. Hindi nangyari. Sapagkat ang problema po rito ay implementation. Meron din po tayong batas, Mr. President, Your Honor, na nagpanukala o ang kanyang layunin, lahat po ng makinarya, mga equipment na gagamitin po ng ating mga magsasaka ay dito na lamang sa ating bansa gagawin. Batas po yun. Kailanman hindi nagkaroon ng katuparan. Hanggang ngayon po nag-i-import tayo. Meron din po tayong batas na nagsabi, hindi po ako nagkakamali dito sa Fisheries and Agriculture Modernization Act, kung saan po dedicated po yung mga lupa na kailangan pagtamnan. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng palitan. Ngayon po, ang reclassification and conversion po ng mga lupa, kaliwat kanan na po ang nangyayari. Isang araw po gigising tayo, Mr. President. Baka wala na po tayong mapagtamnan, kahit kangkong na lang. Are you with me, Mr. President, Your Honor? Yes, Mr. President, Your Honor. Meron pa pong batas, Mr. President, Your Honor. Nagtakda po yung batas na 25% ng loanable fund ng isang bangko ay ipapahiram sa mga magsasaka. Hindi po nangyayari. Ang bangko po siguro sapagkat masyadong commercialized. Pero yung po tumutukoy hindi lang private banks po, pati public banks. Talagang kailangang bigyan 25% ng kanilang pondo ipautang. Gumawa po sila ng paraan para maiwasan ito, ibinigay sa mga mangungutang na kunwari related sa agriculture, doon po napunta kaya napakaraming warehouse po na nangyari. Pero sa farmer po, walang masya. Ano pong gusto kong ipaintindi, Mr. President? Ang oversight function po ng Congress ay napakabisa rin. Tingnan po natin, repasuhin nating lahat. At mula doon, marami po tayo may tutulong sa ating mga kababayan. Salamat po, Mr. President, Your Honor. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you, Senator Marcoleta. I think you are referring to the Agri-Agra law with respect to the assertion that banks should lend to the agriculture sector. Majority Floor Leader. Yes, Mr. President, Senator Robin Hood Padilla seeking the floor. Move that he be recognized. What is the pleasure of the Honorable Padilla? Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong magbigay ng papuri sa ating kasama kay Senator Raffy Tulfo. The gentleman may proceed. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko pong bigyan ng parangal ang aking kaibigan at idol, Senator Raffy Tulfo, sapagkat Maraming salamat po. pag kayo po ang tumatayo, marami po ang nakikinig. At naniniwala po ako sa pagkakataong ito, marami pong kababayan natin, lalong-lalo na po ang magsasaka, ang nagdidiwang
sapagkat kayo po ay tumindig at ipinaglalaban ang kanilang karapatan. Isa po itong tagumpay dahil tayo po ay taga Nueva Ecija. Alam na alam po natin, batid natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Bukod po sa tayo po ay pamilya ng Carino, nabanggit po kanina ni Senator Kiko Pangilinan na meron ng nasa 100 taon mahigit sa farming. Ang amin pong pamilya na galing pa po ng Abra hanggang Baguio ay kilala na po sa pamilya namin na kami po ay sa farming, maging ito po ay sa pagtatanim o sa pag-aalaga ng mga baka. Ang gusto ko pong tumbukin, tayo po ay nagkaroon na ng pagdinig dito sa atin pong komite ng public information na ito po kasing RTL, nung hindi pa po tayo senador, number 1 po akong kritiko nito. Ito po ay katunayan, nung ako po'y nanalo na, unang-una ko pong isinampang panukala ay ang amendahan ito. Sapagkat nakita po natin na nagkaroon po talaga ng epekto sa mga magsasaka. Pero noong tayo po ay nandito na at nakasama na po natin si Senator Cynthia Villar sa ginawa po niyang pagdinig, nakita po natin at naipaliwanag sa atin kung ano yung mga magagandang idudulot nito. Katunayan po, pagkatapos po natin mapag-aralan sa lingwahe ng Senado, doon po natin naintindihan na ito po ay kapakinabangan sa ating mga magsasaka. Ang nagiging problema po, yung implementasyon. Napakagulo po ng implementasyon na yun din naman po ang punto ni Senator Amy Marcos. Ang akin pong naging pagdinig dito sa public information ay hindi po ito na ipapaliwanag ng maayos sa ating mga magsasaka at hiningi po natin na sana magkaroon ng pagpapaliwanag sa lingwahe nila. Halimbawa po, katulad po sa amin, hindi po siguro kalabisan kung magkakaroon ng pagpapaliwanag sa Ilocano. At ganun din po sa Isabela. Sana magkaroon po ng ganun na pagpapaliwanag, information po, at ganun din po sa mga nasa Bisaya o sa malalayong lugar, sana sa lingwahe nung magsasaka. At bilang dagdag po, nagkaroon po tayo ng amenda dito at malinaw po doon sa dinagdag natin na Section 13 na maggagawa po ng oversight every 6 years. Ngayon po, hinihingi ko po sa inyo pong suporta, aming idol, na sa pamamagitan po ng ating bagong tagapangulo dito po sa Komite ng Agrikultura kay Senator Kiko Pangilinan na magsagawa po siya ng oversight. Kasi po, magkaiba po ang panahon eh. Meron pong panahon si Tita Cynthia, meron pong panahon ngayon si Senator Kiko Pangilinan. At hinihingi po natin na bago po sana tayo makapag-isip ng bagong amenda uli o ano man ang gusto nating gawin dito sa RTL, magkaroon muna po uli ng oversight. At hinihingi ko po na mapabilang po tayo dyan bilang, at kayo rin po. Kayo po ang pinakamatinding kakampi dito, Senator Raffy. Maraming salamat, Mr. President. Opo, na sapagkat inuulit ko po, ang inyo pong salita ay nagiging gospel minsan eh. Kaya po sana po, sa pagkakataong ang atin pong tagapangulo ngayon ay si Senator Kiko Pangilinan ay makapagsagawa po ng oversight na nasa Section 13 po ng bagong amenda sa RTL. Yun lamang po, muli po ako po'y tumitindig dito para suportahan po kayo at magpasalamat po sa inyo, Senator Raffy. Salamat, Mr. President. Napakaganda po yung inyong suwestyon at ako po'y nananalig na kayang gawin ni Senator Kiko Pangilinan yung inyong suwestyon na para magkaroon ng oversight committee na titingin at magmamonitor at sisiguraduhin na maayos ang pamamalakad ng anumang isasangguni natin na batas o amendment na patungkol sa mga farmers, sa kabutihan ng ating mga farmers. Thank you, Senator Padilla. Majority Floor Leader. Yes, Mr. President, the Minority Leader is seeking the floor. I move that he be recognized. What is the pleasure of the Honorable Soto, our distinguished Minority Floor Leader? Thank you, Mr. President. I suppose the Majority Leader will refer the privilege speech and the succeeding interpellations to the Committee on Agriculture.
That is most likely going to be the motion, Your Honor, yes. Thank you. Yes, most likely. And therefore, may I suggest, to save me from filing a bill, may I suggest that the Committee on Agriculture study the possibility of the government buying 50% of the output of all farmers at their price. Please make a study to that effect, because based on a study that I was presented many years ago, it will help everyone, and the food prices might even go down. So please maybe ask the Committee on Agriculture to study that instead of filing a bill to that effect. May we get the comment of the chairperson of the Committee on Agriculture, Senator Pangilinan? Yes, sir. Yes, we will more than willingly look into the recommendation or the suggestion of the minority leader. But having said that, Mr. President, we actually have the law, Sagip-Saka Act, which mandates that direct purchases by government to farmers and fisherfolk organizations are exempted from public bidding, negotiated contract, for feeding programs, calamity relief, and other related programs of the government. Therefore, an executive order, I'd like to think, mandating all government entities and departments to henceforth purchase palay, rice directly from cooperatives, rice farmers, even livestock, Mr. President, even dairy, even vegetables and fruits. Lahat po yan at a fair price. Yes, Government actually, Mr. President, and the minority leader is correct. Government is actually the biggest buyer of food every year. In fact, maybe the Senate President might look into, because we provide, for example, rice allowances for our employees. Of course, it's in the form of cash. Why not a portion of it become actually rice that we buy directly from rice farmers at the right price? Not the entire amount, but perhaps one sack maybe. If that is possible, that will directly benefit our rice farmers, and it will also provide precisely incomes for them, and of course the Senate. So, Mr. President, we will look at perhaps how an executive order a recommended executive order for the full implementation of the Sagip-Saka Act. Mr. President. Yes, and Your Honor. Senator Tulfo is recognized. Yeah, I do agree with the Senate Minority Leader that the government should be the one buying the rice from the farmers at a certain price. But the problem is we don't have enough warehouses. The NFA doesn't have enough warehouses. Matter of fact, in Isabela alone, mas marami pang warehouse yung mga traders kaysa sa NFA. So ang nangyari, yung NFA, kung kulang sila ng warehouse, saan nila i-stock yung mga binibili nilang mga palay o mga bigas mula sa mga farmers. So we should invest. I do agree with the Senate Minority Leader, but we should invest first doon sa post-harvest. At kasama na nga doon yung pagkakaroon ng maraming mga warehouses ng NFA. Sa ngayong ata, sa bawat probinsya, correct me if I'm wrong, isang warehouse lang bawat province. Dapat that should be more than that. Sa Isabela alone, siguro meron ka 50 or 60 warehouses mula sa mga traders. That's where the study comes in, Mr. President, because there is a successful experimental project to that effect that has been done by the Davao del Norte. The governor of Davao del Norte, Governor Hubaib, has been doing this for about 2 years already, and it's been successful. So LGUs can be used. FTIs in all LGUs could be possible. So again, the study correct. can be made by the Committee on Agriculture. We will do so, Mr. President. If I may add, Mr. President, with the permission of the Minority Leader and Senator Tulfo, the provincial government of Sorsogon, Governor Boboy Hamor, nakita niya, binibili ng trader yung palay ng 13 pesos isang kilo. Lugi. He decided, because meron siyang requirements, calamity relief, buffer stocking, bumili siya ng palay ng 20 pesos kada kilo. At nung binili niya ng 20 pesos kada kilo, because nga it is allowed under the Sagip-Saka Act,
The following week, yung traders, binibili na ng 23 pesos per kilo. Dinagdagan na ng 10 piso. Kaya naman pala. Dahil nga, naroon na ang gobyerno pumapasok bilang Big Brother at inakat ang preso nung palay. So that precisely, Mr. President, and we will go through the research to be able to identify all these LGUs that are doing it. We will do a tracking, and then we will present that report, Mr. President, to the body and to the minority leader. Well, with what the senator from Pampanga said, the gentleman from Pampanga said, the chairman of the Committee on Agriculture, I suppose the governor of Sorsogon inherited it from his predecessor. I built the warehouses where he is placing all of the rice he is buying. All right, so The governor of Isabela is also doing that. For the record, Governor Rodito Albano, I think, is also doing that. with that being accepted by the chairman of the Committee on Agriculture, and as I said, I suppose the majority leader will refer it to his committee. There's one more thing, Mr. President, if Yes, you Your don't Honor. mind. It's 6:30 in the evening, and we have had 3 privileged speeches today with some interpellations. I suppose that it's best we suggest that we consider the possibility of having limiting privileged speeches to around 2 per day if the legislative mill is already rolling. Now, when the legislative mill comes in, I hope we limit it to about 2 privileged speeches. Otherwise, we will be staying here for quite a while. It's very difficult for most of us to be staying here for that long a time, Mr. President. The chair completely agrees. The point raised by the distinguished minority floor leader is well taken, and we will advise the majority leader accordingly after consultation with the members. Thank you, sir. Thank you, Vice Chair. distinguished minority floor leader.